ang naging pagtanggap kay Jao Mapa ng kanyang mga tagahanga nang pasukin niya ang showbiz. Kabi-kabila ang naging proyekto niya sa pelikula, maging sa telebisyon, at pati na rin sa komersyal. Tinagurian siyang crush ng bayan, inidolo, pinalakpakan, at sinamahan sa kanyang tagumpay. Pero sa rurok ng kanyang pagpupunyagi, nakadama siya ng pag-iisa at hinanap ang kanyang sarili. Ngayong gabi po mga kapatid sa Star Confessions, sama-sama po nating tunghayan ang tunay na kwento ng buhay ni Jose Vicente Mapa III o mas kilala po natin sa pangalang Jao Mapa. Bata pa ako'y iginuhit ko na sa isip ko ang pangarap kong maging artista. Pagkatapos ko ng high school, sinuwerte ako at natupad ang pangarap na yon. Ano, may ginagawa na kaming pelikula. Lumalaki na ulo mo, Jao. Pag-iinitan na ng reporters. Bago ng commercial. Under negotiation. Balita na iwalay ka raw sa mga gupings. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Buo pa rin ang guwapings. Sabi lang pala nila yun. Kasi naman yung balita kasi. Umpisa ng shoot. Tara na, mag-retouch muna kayo. Relax muna. Sa tulong ng aking manager na si Vera Esberto, mabilis kong narating ang aking tagumpay. Miyembro na ako ng Guapings nang mag-umpisang pumasok sa isip ko na isa na pala akong sikat na artista. Sunod-sunod ang naging project ko sa TV at sa pelikula. Yun lang. Lasing ka na. May shoot ka pa bukas. Okay lang. Kaya ko to. Pag naubos natin to, lilipat tayo sa kabilang bar. Yun! Yun lang. Okay yan. Makakatulog ako sa taping bukas kaya. Mula noon, hindi na rin naging simple ang buhay ko. Para bang lahat ng gawin ko, laging may nakatingin. Laging may pupuna sa mali mo. At kailangan mong maging maayos at mabait sa paningin nila. Change. Ang pagbabago ang nagdidikta minsan sa atin pagkatao o pag-ugali. Ito rin ang sukatan ng pagkatao kung paano natin tatanggapin o aayawan ang pagbabago. Pinagsabay ko ang pag-aartista at pag-aaral. At dahil dito, lalo naging komplikado ang buhay ko. Kung gaano kabilis na sumikat, ganun din kabilis ang pagbaba ko sa tagumpay. Sa showbiz, walang usok kapag walang apoy. Labo naman. Makita ka lang na nagiinom sa bar, sabihin nagdadrugs ka. Tapos manahimik ka lang ng sandali sa shooting, suplado ka na. Wala na ba akong ibang gagawin na wala silang masasabi? Ha? Saan ako lulugar niyan? Artista ka! Hindi ko ba pwedeng pagsabayin yung pagiging simpleng tao at pag-aartista? That's the price of being on top, Jao. Everything in this industry is business. Hindi lang ikaw ang nag-i-invest sa success mo. Pati ang mga fans mo at naniniwala sa'yo. Kung kailangan maging maayos ka sa harap nila, then you have to sacrifice dahil yun ang gusto nilang makita. Pero kung hindi mo kayang gawin to, then tumigil ka sa pag-aartista mo. Nawala ang grupong Guapings at wala na rin ang palibhasa lalaki. Noong mga panahon ding yon, dahil sa sunod-sunod na intriga, unti-unti nang naging matamlay ang pag-aartista ni Jao. Hi, Margarita! Hi! Hi! This is Jao. Hi! At long last, na-meet ko na rin ang crush ng bayan.
Nasabi pa sa'yo ng manager mo na personal choice kita for the movie? Ah, by the way, husband ko, Tony. Paborito ko nga ng asawa ko eh. Pati ng dalaga kong anak. Nung una ko palang nakita si Margarita, nahulog na ang loob ko sa kanya. Kahit alam kong may asawa na siya at mga anak, naging takahanga din naman niya ako. Ah, sige, thank you. Sige, pera mo na. Kinakabahan ka, no? Medyo. First time ko kasing makipag-eksena sa halikan. Ang sabihin mo, ako lang kasing ka-eksena mo kaya kinakabahan ka. Nag-iba ang takbo ng buhay ko nang magkasama kami sa pelikula. Humingay muli ang pangalan ko sa mga kontrobersiya. Hindi pa ba nakakahalata yung asawa mo? Ayoko nang isipin yun. Baka pag nalaman niya yung tungkol sa atin, baka kung anong gawin niya. Hindi ko na iniisip yun eh. Ang importante sa akin, masaya ako kapag kasama ka. Alam mo namang mainit ako sa mga reporters ngayon. Baka hindi ko kayanin pag wala ka. Hindi ko din kaya kung mawawala ka. Itinago namin ni Margarita ang aming relasyon. Alam kong bawal pero aaminin ko na nahulog din ang loob ko sa kanya. Iba kasi siya kung mag-asikaso at magmahal. Ipinadaman niya sa akin na importante ako sa kanya. Iniisip lang namin ang kapakanan mo, anak. Marami na silang binabatong intriga sa'yo. Dinagdagan mo pa ng skandalong to. Hindi ka namin pinalaki ng maayos ng ama mo para pasukin lang yung kaguluhan na yan. Ay nako, ang bata-bata mo pa eh. Gusto mo nang sirain ang buhay mo. Di ba? Huwag na nating pag-usapan tungkol dyan. Marami akong kilalang writers. Ayokong isipin nila na kinukonsinti ko yung kalokohan mo. Ano ka ba? Bigyan mo naman kami ng kahihiyan. Hindi na ho ako bata. Eh, hindi ka na nga bata eh. Kaya nga dapat alam mo kung anong tama at mali. Kung yung babaeng yan hindi iniisip ang kasiraan ng buhay niya, dapat ikaw nag-iisip ka. Ano ba? Hindi lang sarili mo sinisira mo eh. Pamilya. Layuan mong babaeng yan, ha? Eh, di ba? Huwag niyang pakialam ang ginagawa ko, ha? Ikaw, ha? Huwag mo sabihin sa akin na porket kumikita ka na sa pamilyang to, pwede mo na sabihin lahat ng gusto mo at lahat ng katarantaduhan mo gagawin mo. Mga high blood ka. Magulang mo kami. Bigyan mo ng kasiyahan yung sarili mo. Tama. Halika na. Mamaya na. Halika na. Relax ka na. Relax. Akala ko ba dinner date to? Magdamag na lang ba tayo magtitinginan? Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung dumating ka sa buhay ko? Ikaw na ang buhay ko ngayon, Jal. Marami nang nakakaalam tungkol sa atin. Hindi na tayo makakapagtago. Alam mo, wala naman akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kinausap na ako ng mama ko. Hindi
Hindi na tayo matatahimik. Marami ng mata na nakatingin sa atin. Para na tayong pelikula. Inaabangan nila yung magiging ending natin. Ayoko sana ng malungkot na ending, Jow. Kung pwede nga lang sana, wala nang ending. Sino naman? Sino ka ba? Late kayo. Papasok na siya ngayon. Hintayin niyo, makikita niyo. Ikausap. Saan ba? Hello? Sino to? Masarap ba magmahal ang asawa ko kaya hindi mo mahiwalayan? Siguro naman ayaw mo ng skandalo. Kapag hindi mo iniwan ang asawa ko, pasensyahan na tayo. Kausapin mo naman ako, please. Mag-usap naman tayong dalawa. Ano ba? Ano bang pag-uusapan natin? Sabi ko na lahat sa telepono eh. Hindi ko naman alam na ganito ka, Miss. Alam na ng mister mo tungkol sa atin. Sa kanya ka ba natatakot? Hindi. Natatakot ako sa sarili ko. Mas lumalim pa yung relasyon natin eh. Hindi ako makabitiw. Di ba? Hindi na tayo nasasaktan. Pamilya ko. Pamilya mo. Hindi nila tayo patatahimikin. Rita, tigilan natin to. Wala tayong pupuntahan. Hanggang dito na lang tayo. Joe, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Alam ko namang mali ito eh. Tanggap ko na maghihiwalay tayo, pero please huwag naman ngayon, Joe. Huwag. Ikaw lang ang maganda sa buhay ko, Joe. Ikaw lang. Nagulo rin ang isip ko ngayon. Hindi ko alam kung paano nga ayusin. Diba? Kung alam ko saan ako papunta eh. Joe! Joe, please! Diba? Joe, parang awa mo na. Nakipaghiwalay si Jow kay Margarita. Kung ano-ano na rin ang mga intriga at isyong ibinato sa kanya. Nagda-drugs daw siya, naglalasing at naging problema na ng kanyang mga katrabaho. Hoy! Diyan mga to! Labas matapang dyan! Sinaway! Pare, tama na! Nasa labas tayo! Ano? Ha? Porket artista ako, hindi ako pwede magwala? Ha? Hoy! Ano? Sino matapang? Tama na! Pare, baka tumawag sila ng pulis! Ano? Sabihin natin, nagre-rehearse ako. Artista ako eh. Pare, makinig ka sa akin. Pare, lasing ka na! Lasing ka! Sige, kanina ka pa. Ano? Pare, tama na! Ikaw tumakulit eh! Bad trip ka na eh! Eh ano? Ha? Problema mo? Pare, tara na! Tara na! Wala na natin! Bahala ka sa buhay mo! Sige, umalis na kayo. Diyan mga pa to, oh. Ha? Wala akong pakialam sa inyo. I am sorry, Mr. Mapa. May mga parents na sumulat sa universidad. Nirereklamo ang pelikula mo. Bakit naman ho din? Artista ho ako eh. Anong problema sa pelikula ko? Well, alam mo naman na may sinusunod tayong guidelines sa universidad na ito. Regarding students' morals and values. Alam mo ba yon? But we allow you na magpatuloy ka sa pag-aartista mo. Pero kailangan mong tandaan. Dapat mong proteksyonan ang imahe ng universidad natin. Baka ma-expect ka sa ginagawa mong yan.
Maawa na ho kayo. I want to finish my course. Nakikiusap po ako sa inyo. Ang yabang na daw ni Jao. Suplado. At sinungaling pa. Hindi naman siya natin ganyan ah. Baka naman bangag lagi. Hindi naman daw totoo nagdadrag siya, no? Kaya laos na siya. Ang dami na ngayong bagong artista, no? Sa bagay. Uy, si Jao. Uy, si Jao. Na siya. Jao, nag-break na kayo ni Margarita. Hindi naman kami. Ba't kami mag-break? Pinagbantaan ka raw na sa akin ni Margarita? Naggalata raw sa showbiz na nag-drugs ka daw. Totoo ba yun? Jao, sandali na! Taong 2000 ang maisipan ni Jao na pansamantalang iwanan ang mundo ng showbiz. Lumayo siya sandali para hanapin ang kanyang sarili at para na rin mawala ang mga intrigang ibinabato sa kanya. Anak, andito na yung visa mo at passport mo. Ingatan mo mga papeles mo. Anak, ano man ang mangyari? Tawagan mo kami, ha? Alalahanin mo, nag-iisa ka lang doon. Alam ko, nasaktan ko kayo. Binikuko ko kayo sa pangarap niyo para sa akin. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Marami ka na rin naitulong sa amin ng mama mo. Pero malungkot kami dahil maraming bagay na wala sa buhay mo. Hinayaan namin mamuhay ka ng hindi normal sa showbiz. Hintayin namin ang pagbabalik mo, ha? Kang bahala kay Matt pa. Bahala ko rin ba? Nagbakasyon ako noon sa Amerika. Nag-isip-isip, tinalikuran ko ang mundo ng showbiz na minsan ko rin minahal. Nung panahon na yon, alam kong tamang ginawa akong paglayo. Para kahit na papano'y magkaroon ako ng katahimikan. Pag naubos natin to, lilipat tayo sa kabilang lahat. Nagbalik ako sa Pilipinas na baon ang bagong pag-asa para akong nagsisimula muli na buuin ang aking buhay. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Ano yun? Ay, mister, pwede po bang makahingi ng tulong? Kasi pumutok yung switch namin sa bahay wala kasing marunong gumawa sa amin. Nagbabaka sakali lang naman ako kung merong marunong gumawa sa inyo. Sige. Saan ba? Doon Sige, Lang. teka lang. Salamat. Sige. Ano bang nangyari? Nang bumalik si Jao mula sa Amerika, ay nakilala niya si Cecil, ang babaeng nagbigay ng direksyon sa kanyang buhay. Dahil ilang taon ding walang trabaho si Jao at nagpatuloy pa siya sa pag-aaral, unti-unti nang naubos ang mga naipunda rin niyang gamit, hanggang sa dumating sa kanya ang isang matinding pagsubok. Cecil, mag-usap nga tayo. Sandali lang. Bakit iwan mo nga ako? Doon muna ako sa mga magulang ko. At least doon, sigurado ako na may sisilang ko na maayos ang anak ko. Ano sasabihin sa akin ng mga magulang mo, ha? Responsable ako? Bakit? Ano ba sa tingin mo ginagawa mo ngayon, Jao? Ha? Hindi mo pagiging irresponsable ang tawag dyan? Jao, hindi ka na umaarte. Wala ka na sa pelikula. Hindi ka na artista! Sige! Sige, subukan mo! Saktan ako!
akong mga anak dito. Anong gagawin natin, ha? Anong mangyayari sa anak natin? Imbis kasi inaatupag mo itong mga painting sa taas. At yung mga barkada mong yon, sana naman gumagawa ka ng paraan para sa amin ang magiging anak mo. Alam ko naman yung pagkukulang ko eh. Pinipilit kong akapin yung responsibilidad ko sa inyo ng magiging anak natin. Aminin ko, natatakot ako. Nahihirapan ako dahil walang-wala na ako eh. Kahit sa sarili ko, wala na ako may pagmamalaki. Nakikiusap naman ako sa iyo. Huwag ka susuko. Alang-alang sa magiging anak natin. Huwag mo akong iiwan. Magsusumikap ako. Maniwala ka. Magsusumikap ako, ha? Pinasok ko kahit na anong trabaho para may mapangsalba lang ako sa pagsisimula kong muli sa pagkakataong ito para sa pamilya ko. Sir, good afternoon po, sir. Good Ito na afternoon. yung pinapagawa niyo. Joe, reject na naman itong design mo. Sir, bakit ho? Eh, sinunod ko yung gusto niyo. Sinunod mo nga, pero iniba mo ang design. Hindi pwede ang pagiging artist mo dito. Kung ano ang gusto ng kliyente, sundin mo. Ulitin mo yan. Ulitin mo. Siguro, sir. Next! Anak, hintayin mo lang nga. Darating na rin ng papa mo, ha? Ako, taas ng libat mo. Joe, buti naman dumating ka na. Bakit? Kasi nag-aalala na ako sa anak natin eh. Dali na kaya natin siya sa ospital. Taas ng lagnat niya. Hello pa. Pasensya na ho. May sakit kasi yung anak ko eh. Walang-wala akong pera ngayon. Pwede ho bang pautang muna? Nabibenta ko na ho kay Diego yung kotse. Salamat ho. Dali na natin siya. Hindi niya nakakayanin. Ang taas-taas ng lagnat niya eh. Huwag ka susuko ha. Dito na si Daddy. Halika. Kung kailan walang-wala ho ako, saka nagdadatingan yung mga problema eh. Takot ako pa. Takot ho ako. Baka hindi pa ako handa maging ama. Paano ho kung hindi ko mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko? Hindi totoo yan. Naging mabait kang anak sa amin ng mama mo at kapatid mo. Kundi dahil sa'yo, hindi kami nakaranas ng magandang buhay. Bigo ho ako eh. Naubos ho lahat ng naipundar ko. Eh, hindi ko man lang napaghandaan yung kinabukasan ng pamilya ko. Huwag ka mag-alala. Nandito kami ng mama mo. Hayaan mo naman kaming suklian ka sa lahat ng paghihirap na ginawa mo para sa amin. Salamat ho pa. Alam mo, kanina ka pa eh, ha? Kanina ka pa eh. Joey! Sorry! Joey, sorry na. Sorry. Bakit tinuod mo?
ka ba? Kanina ka pa. Ano pa nasa isip mo? Direk, sorry. Kinakabahan kasi ako eh. Tagal na ako nawala sa pelikula eh. Sorry. Diyos ko, isang utak mo nga yung mga ginagawa mo. Gabi na. Wala na tayong oras. Marami pa tayong eksena kukunan. Break muna tayo! Tikman ka muna. Baka na yung script dyan. Oh, pirasong routine, hindi kaya. Hindi talaga to. Kaya, break muna. Joe, dumating ka na pala. Kumain ka na? Galing ako sa kwarto ng anak natin. Pinagmamasdan ko siya. Gusto ko paglaki niya. Sasabihin niya na kung gaano kasikat ang tatay niya. Nahangaan, pinapalakpakan. Gusto ko paglaki niya. Sasabihin niya kung gaano kasikat ang tatay niya. Alam mo, di naman yung artistang Joe yung minahal ko eh. Yung Joe na minahal ko, yung alam kong mamahalin kami ng anak ko. Yung itataguyod kami. Tsaka kahit mahirap, alam kong ipaglalaban niya kami. Sorry, Cecilia. Parang nag-uumpisa na naman ako sa buhay ko eh. Nahihiya ako sa inyo. Dahil hindi ko kayo maipagtaguyod. Hindi ko maibigay yung kaginawaan na tinamasa ko noon. Pero pangako ko sa'yo, susumikap ako. Hindi ako susuko para sa inyo. Dahil kayo ang pinaka-importanteng nangyari sa buhay ko. Itong buhay mo, itong buhay ko. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Sila ang nagbigay sa akin ng bago kong inspirasyon para patuloy akong makipaglaban sa buhay. Mahirap pero kakayanin ko dahil ngayon nagsisimula ng telon ng totoo kong buhay. Kasama po natin ngayong gabi mga kapatid, isa po sa mga ipinagmamalaking batang aktor ng pelikula at telebisyon, Joe Mapa. Kumusta ka na? Magandang Kumusta na ang Kumusta na ang pintor, ang musikero, ang aktor, ang manlalaro? Ang swerte-swerte mo naman, lahat nasa iyo na. blessings lang po, pero mabuting-mabuti naman po at masayang-masaya naman sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Siyempre, yung pangalang Joe Mapa, hindi puro sa pagiging magaling na aktor lang nakatuon. Nandyan din yung kulay ng pag-ibig, ika nga, di ba? Ang daming na-link sa'yo. Pero ikaw yung tahimik na tao. Ikaw yun eh. Hindi ikaw yung klase na pag may nakitang magandang babae, manliligaw. Di ba? Ano ang dahilan bakit huminto ka sa paghahanap at nagtayo na ng pamilya sa maagang edad? Sa tingin ko po, iba na talaga ang pagmamahal nung nakita ko ng yung aking esposa, my wife right now. And talaga naman nagbago ang aking pananaw sa pag-ibig, sa pang-araw-araw ng buhay, at halos pumapalibot na rin yung buong mundo ko sa kanya. Ilan ang anak nyo? 3 po. 3. Puro lalaki? 2 boys and 1 girl po. Ang wife mo, non-showbiz of course, di Yes. ba? Supportive sa'yo. Opo. So nagbabago yung takbo ng panahon, Joe. Opo. Noon, talagang usong-uso kayo. Tapos biglang may mga reality shows, di ba? Opo. Nag-discover ang iba't ibang networks ng kani-kanilang mga artista. Nasaan ka ng mga panahon na yon? Naghanap ako ng ibang trabaho, such as
photographer ako. Nag-regular job ako sa isang hotel for their backroom advertising office. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na ipinta ang isang naging espesyal na bahagi ng puso mo, sinong gagawin mo? I would say my mother. Okay. Labas ang nanay mo, ang asawa mo, babae na nakilala mo along the way na nagkaroon ng pitak sa puso mo. Sino? Kayo na lang, Nay. Iba, hindi mo ako inibig. Nirespeto mo lang ako. Nay, alam ko itong... Sabihin mo na. I don't know. Pareho ba tayo na iniisip? Oo, Nay. Alam ko saan ko ito napupunta eh. Gusto mo ba siya ipinta ng nude? Inalam ko siya dati. Okay? Na ipinta ko siya. Okay? So, we all know you're asking. Mamaya ako napapangalanan. Yeah, okay. Good na lang. But, actually, I gave her a painting. I saw a picture. Isa sa mga shows niya, I gave it to her. Alam ba ng wife mo na nagkaroon kayo ng relasyon ni Rosana Roses? Oh, yes. Inamin mo sa kanya ang lahat? It's open naman. Open naman. Alam mo. Oo. I mean, wala naman akong tinatago. Nagkaroon ba ng pagkakataon na parang naging mailap ka kay Rosana Roses? Hindi naman po. Actually, when I see her, okay naman. Pero may alam akong kwento na nung mga panahon na medyo nagiging mailap ka na, umiiwas ka na kay Osang, naglalaro ka ng football sa UST grounds. Okay. Siya naman ay nagpa-confine sa ospital na nakatanaw sa iyo at doon man lamang ay mabuo yung kanyang pangarap na makasama ka. Alam mo ba yun, Jao? Nalaman mo ba yun? Nay, I guess I remember that time I was playing, naglalaro ako ng football, tapos kinuwento sa akin ng mga ka-teammates ko. Nakapamintana siya. Oo nga eh. Sa hospital room niya. Hindi. I think nasa auto siya noon eh. Oh. Dumaan siya one time, tapos Iba pa yun. Oo, iba pa Iba yun. pa yun. Nagpa-hospital talaga siya para makita ka Yan, lang. hindi ko alam. Pero alam ko, dumaan siya, tapos kinuwento lang sa akin ng teammate ko habang naglalaro. Okay. At hanggang ngayon, nire-respeto mo si Rosana. Okay. Jao, maraming salamat sa iyo. Thank you so much for the trust na ibinigay mo sa amin ang kwento ng buhay mo. Ang tagumpay na narating ni Jao sa larangan ng showbiz ay isang obra ng kanyang buhay. May sariling estilo at sadyang makulay. Pero higit na nagpatingkad sa kanyang obra, ang pagbibigay niya ng halaga sa kanyang edukasyon. Dahil para sa kanya, ito ang tagumpay na kailanmay hindi malalaos at hindi kukupas para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Naway magsilbing inspirasyon ang buhay ni Jao sa maraming kabataan na nais yakapin ang pangarap nilang pasukin ang mundo ng showbiz. Ako po si Christy Fermina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. 25 primera klaseng pagtatanghal. Alam mo na ba kung ano ang tunay ng pakiramdam ng iniwan? Ang babata niyo pa kung makapagsalita kayo, parang ang dami niyo ng pinagdaanan! 25 istorya ng luha at tagumpay. Ang swerte hindi ang kusang dumadating, ha? Ang swerte, Joseph, hinahanap pinagtatrabahuan. Na kinapulutan ng 25 inspirasyon sa buhay. Tama na! Dahil lahat ng kinita ko pinagpagunan ko, inuos ko dito sa bahay lang na ito. Kaya wala kayong karapatan na palayasin kami. Dahil akin ang bahay na to! Kaya buong pagmamalaki po naming inihahandog sa inyo ang aming bagong aklat ng mga dekalibreng kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sa bawat maningning na buhay ng mga bituin, ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confession.